Hi! Thank you so much. Si Sir Kuya Jazz ng Japan. Thank you so much ha sa time mo. My pleasure, my pleasure. Grabe, ang hirap kumuha ng schedule dito eh. Charot. Hindi naman. Kasi alam ko, very busy ang mga tao dito sa Japan. Lalo na ngayon dahil it's just the start, the first month of the year. Ayan. 2026. Happy New Year sa Oo mga nga. nanonood. Happy New Year, Jazz. Happy New Year. din. Happy New Year to everyone. And thank you for watching Angat Kapwa Pinoy. My name is Ces Suzuki. And of course, I'm here with our very, very special and pambato ng taon for the year 2026. Ang ating first of the first vlog featured guests at Angat Kapwa Pinoy. The one and only Sir Jazz! Yay! Gusto ko yung pambato. Parang manifest ko yan. Yes, manifesting all the blessings and the abundance for the year 2026. Yan. So yan, bagay lang muna kitang Jazz ha, Okay, for the sake of vlog. Mas gusto ko yan. Parang nakabata yan. Oo, ay mukha naman batang-bata. Ang outfit at ang fashion, very fashionista kasi si Jazz sa mga Filipino community, sa mga events natin, di ba? Thank you. Nagkita tayo, matagal ko nang kilala ikaw, pero ngayon lang tayo talaga totally nagkausap, di ba? Kasi wala namang, normally sa events, hi, hello lang. Ayan. So, naririnig ko lang yung pangalan Jazz. Paano ba nag-start yung jazz? Mahilig ka ba mag-jazz? As in jazz dance? Actually, contrary, hindi talaga akong sumasayaw? magaling jazz. Okay. Sayaw na jazz or kantang jazz. Kantang jazz. Just, ginawa siyang parang screen name. Jazz. Dito sa Japan? Sa Japan. Okay. Actually, yung nagpangalan sa akin yan is yung kasamaan ko nung talento ko before. Yung first time ko sa Japan. Kasi ginamit ko nun sa Miyazaki Kin is Jason. Jason. Oo. Okay. Tapos, sabi ng mga customer, sabi na, ay, kuwai, ganun. So, yung pangalan Jason, medyo, di ba yung Friday the 13th? Friday the 13th, Oo, Jason. sikat sa kanila yan eh. Kaya, kumbaga parang, kuwai, hindi bagay sa'yo yung So, sabi nung kasama ko, edi, paiksin mo lang jazz. Pero, hindi yung JAS. Gawin mo lang, double say. Parang, ka na. Parang, since kumakanta ka naman, okay, gawin mo lang jazz. Parang musically inclined yung tunog na parang andun pa rin, connected pa rin. I see. Pero sumasayaw ka talaga? Sumasayaw ka din pala? Sumasayaw din ako nun. Kasama ko kasi yung mga previous dancers sa TV na nag-Japan. Kasama ako sa member nila. Oo. Anong group ba this? Yung may kasama ako sa Solid Gold, DNW. Tapos yung mga dati-dati pa mga TV dancers sa Philippines na nagpupunta rito. Sila yung mga mentor ko. Genre mo? Anong sayaw? Wala ako. Jazz. Hindi. Patay tayo dyan. Kasi hip-hop and mga funk. Yeah. Talaga? Yung mga TikTok. Sa TikTok nandun. May mga sayaw ako dun sa TikTok. Siyempre, mga simple-simple lang. Pa-cute yan. Mga pa-cute. Pero pag sa mga events, parang kumakanta ka lang, di ba? Or sumasayaw ka din, hindi ko lang nakikita. May sayaw, usually pagkasama ko si Karen. Si Karen Chang, Tadokoro? Oo. Hi, Karen. Yun. Lalo nung bata pa siya. Oo. Kit-kit niya ngayon. Kami minsan tandem nun pag may mga events. Oo. Isasayaw kayong dalawa. Sayaw siya. Kanta ko tapos siya. Sasayaw siya. Parang backup dancer, ganyan. Sabay lang ako sa chorus. Yun. Alam mo yan? Tapos sino yung gumagawa ng choreography? Si Karen, ikaw? Si Karen, minsan si Lorna. Yan. Hi din, Lorna. Lorna. Siyempre, kanina pa magmamana belated ang happy bunga. Birthday. Ay, oo, Miss Lorna, belated happy birthday. Love. See you soon. Di pa tayo nililibre niyan. So, may utang ka pa. Alam mo yan. Naka-TV to ha. Yan. Meron ka may utang kasama. Ayan, so dun pala nag-start ang pangalang Jazz. Nandun. So kapag kumakanta ka, normally ano yung go-to songs mo? Yung nire-request sa'yo lagi sa mga events, sa shows. Yan. Yung Just Once. Just Kasi Once. meron din akong version nun. Ano Just Once?
just once, Ah. can you figure out? Figure turn. Diba? Gusto ko din yan. Tapos yung Love song. Love song. Ah. Talagang ano ko talaga, yung parang pwede bang tawagin expertise yun? Yun yung forte mo. Yung forte ko Oo, hindi, tsaka ang galing eh. is love song. Love song. Oo, kaya parang pag gusto mo ng manood ng mga shows ko na gusto mong maantok, ganyan. Subukan mo pumunta. Pag gusto nyo daw antokin, yun lang ang mga pagod. Madaming pagod dito sa Japan. Umiyak, yan. Yan ang mga gusto ko. Actually, na-inspired ako ng kumanta ng mga love songs lalo. Kasi mentor ko din yung idol ko si Lloyd O'Malley. Yung kumanta ng bakit kung sino pa. Ang siya yan ba? Yung ganda nun. Yung kasama kami. Nahalata yung age na. Yan. Lloyd O'Malley. Kilala mo siya? Oo. Talaga? Pari ko yun. Si Lloyd. Hi, Sir Lloyd O'Malley. Hi, Lloyd. Tapos, siya yung nag-inspire sa akin na mahalin yung ganitong trabaho. Kasi dito mo sinusuportahan yung family mo. Yes. So, doon ako nagkaroon ng parang, dati parang, kanta-kanta lang. Kasi banda, gano'n. Pero wala pa yung puso. Parang, trip-trip lang kasi siya masaya, barka-barkada. So, nagkaroon ng influence nga, kumanta ka by heart. So, doon nagkaroon ng parang nag-level 1. Hindi level up, level 1 muna. Kasi pag gano'n. Pataas. Tapos sabi niya na kumanta ka by heart, tapos sa 100 people or 100 audience, mayroon ka lang mapaiyak na isa, okay na yun. Kasi, kumbaga, ibig sabihin, hindi ka na zero na gawin yung part mo or yung goal mo na makapag-touch ng emotion through your song. Right. Yun naman ang main purpose talaga ng pagkanta. To tell a story, to express yourself, your feelings, and ma-touch mo yung ibang tao. Yun ang totoo yun. mas magandang pakinggan ng audience yung kumakanta ng may emotion. Kesa siyempre yung sigaw-sigaw. Yes, technical lang, yung walang puso, walang soul. Totoo. Oo, so hindi eto no bias, hindi pa nga talaga kita kilala. Naririnig na kita kasi sa kuya ko, pag kumakanta ka doon, ganyan. Naririnig ko lang yung pangalan mo, tapos naririnig ko yung kanta mo. Magaling siya. Kunin mo yan. May mga gumagaling sa akin. Kunin mo yan sa events kasi, di ba, pag kailangan ko daw ng performer or host or ganyan, kunin mo siya, magaling siya, ganyan. Teka, sige, kaya lang walang chance talaga na makapag-usap tayo at natin. So, narinig ko yung boses mo, kasi I like him. Pwede, sabi mo gano'n, pasok sa banga. Hindi ko alam kung yung kinakanta mo naman, basta yun lang. Kaya tinanong kita, ano nga ba yung mga go-to songs mo? Kasi every time na iba-iba kayo dito yung mga local na ganitong artists. Forte din. So pag ito, si Just yan. Tinanong kita, Just Once, di ba? Tapos ano pa siya sa name mo? Medyo dikit pa, Just Once yung title, tapos Just. Very, siya, catchy, na i-own mo na, sa'yo na yun. So basta pag Just Once, ikaw na yun. Kaya usually yung mga pag may kumakanta ng mga yun pa, kasi nag-start ako ng rin sa yung talagang professional professionally as a singer nung pumasok ako sa banda. Dito na yan? Or sa Pinas pa? Dito na. Dati, nagtatrabaho ako sa Shakey's Mabini as waiter. Wow! So, may mga banda ron, di ba? So, parang hindi ko rin, siguro destiny na rin na isa sa mga banda ron, na isa sa mga bass guitarist ron, na nag-Japan. Nakasama ko sa Japan. Sila din yung, sila yung mga nakasama ko sa Japan na dati, parang dream ko lang na, kanta. Makasama mo sila, makajama mo sila. At some point. Tapos nakasama ko sila sa Japan. Sila yung kumuha sa akin. Tapos, that time, uso pa yung mga South Border, favorite ko yan. Grabe, freestyle ako. Freestyle. Yung mga, R&B yan. Panay ako. Tapos mga Backstreet Boys, NSYNC. So, andyan yung mga genre ng R&B na that time,
pasok ako doon sa sa ganung cast, timbre, gano'n. Yeah. Tapos na-discover din ako nung sumali kasi ako sa amateur singing contest nung Shibuya pa yung tawag dito, Philippine Embassy. Okay. So dati dati nasa Shibuya yung Philippine Embassy. Doon din nag-start yung ASAP ng live telecast. Napanood ko yan. Nandun ako. Nandun ka ba? I mean, nanood ako doon. Yun, doon. Tapos, one time lang yun, di ba? First time lang nangyari. Parang nag-live telecast siya from ABS-CBN. Tapos yung... Wait, iba ba yung pumunta pa yung ASAP, cast? Iba pa yun yung ASAP? Yun na yun. Ayun na yun. Yun na yun. Yun nandun sina... Laki nun. Sa Heart Evangelista, di ba? Sila John Prax, Piolo, everyone. Oo, lahat. As in lahat, all cast nandito dinala sa Japan, di ba? Oo. Tapos nandun kami sa second floor, doon naman ginagawa yung singing contest. Tapos ang parang chairman ng board of judges noon is si late Jay Concepcion, yung saxophone. Okay. Yun, siya yung Tapos, Tapos yun, nung nanalo ako nun. Kasi, ewan ko, nanalo ba ako sa kinanta ko o yung sa suot kong... Ano ba suot mo? Barong na pula. Siyempre, it's meant for you. Naalala mo ba kung ano yung kinanta mo at that time? Oo, Mahawi Man ng Ulap. Ano yun? Mahawi Man ng Ulap. Kay Basilata or Basil Valdez? si Jun Polistico, parang gano'n. Mga narinig ko yan. Yun din yung isa sa mga selections na ng mga saxophone versions. Ko nga maganda. Ayun. Siguro, sinerte na rin na, kasi first time lang ako sa Japan. Tapos maluwag pa nun. Kaya, yung parang naging representative ako ng Chiba. Kasi may mga mga Saitama, Chiba, mga region ka. Tapos ako yung ikaw yung representative ng Chiba. Representative ng Chiba. So, 2 beses na nanalo ang Chiba. So, before that year, tapos ako naman. So, parang, puro Chiba yung nanalo. Yun yung first talagang grand na nanalo ko sa singing competition. Kasi dati sa Quiapo, mga runners-up lang, gano'n. Sa Pilipinas pa lang, di ba? Nakwento mo sa akin, kontesero ka na. So, Pesta, gano'n. Ito sa Pinas, di ba? Pesta. May mga panalo din, ganyan. Or malit lang. Malaki na yung Dalagang dati. Para may idea sila. Malaki na yung 300. 300 pesos. 300 pesos. Kalak 300,000. Tapos may trophy. Yun na yun. Kasi malaki na yung 300 pesos nung araw na yun. 500 data yung grand prize. Tapos 300. Tapos 200. Ang galing. Sino naman ang influence mo? Bakit mo gustong kumanta? Are your family is also musically inclined or meron kayong relatives or family members na siguro kasi narinig ko na rin yung mom ko tsaka yung papa ko na kumakanta. Parang parang siguro actually naalala ko rin na yung first time na akong kumanta, siguro mga 5 years old ako, 6 years old. Kasi dati, nakatira kami sa Quiapo. Yung tinitira naming apartment, may 3-story siya. So, parang ginawa ng nanay ko is, at saka ng tatay ko, parang ginawa ng bed space. Yung, doon kami sa second floor. Tapos, bed space na yung iba. So, pag may mga, gatherings yung, syempre may Christmas party, yung sa bahay. Yung buong yung galing. Ang gagawin ng syempre kapakakantahin ako. Tapos kukuha yung drum ng bigas. Yung mga drum, di ba may drum tayo dati, tapos lalagyan mo lang ng bigas yun, parang tambakan. Kaya ginawa ko yung stage ko. Papatong ka doon? Papatong ako, papatong ang tatay ko. Sige, kanta ka dyan. Parang pang-aliw lang sa kanila. Ganun talaga. Alam mo, madaming story nga ganyan. Yung mga start pa lang ng bata sila, pinapakanta na talaga sila dun sa ibabaw ng table, ganyan, lalo pag may mga gatherings. Yun na yung parang naging starting point. Yun pala yung, Yun pala yung, kung ano ka ngayon. Hanggang sa mapasok ako sa mga boys choir, sa San Sebastian, sa Quiapo, yan. Doon na nag-start. Siguro parang, yun pala,
pwede pala ako sa ano. Doon mo na-realize na meron pala akong God-given talent. Pwede ko palang gamitin. Sa school, pag, di ba, mga intermission natin, mga ganun. True. Ayan, kanta ka dyan, ganun. Ako din naman, parang, although hindi naman ako yung ganyan yung papakitin ng nanay ko. Parang mas, ako yung bibo, kasi youngest eh. So, ako yung ganun. Tapos, pero pagdating naman nandito na sa Japan, change career na, hindi ko na siya pinush na yung maging, yung contest. Hindi, siguro ano lang, depende lang tayo ng pinanggalingan. Hindi kami, parang wala sa isip ko na, oh my God, sasali ako ng ganun. So, nakakahiya. Baka sabihin ng kapitbahay, or baka matalo ka, baka ano ka, diba? Wala ang ganun. Basta gusto ko lang before nung bata ako, naalala ko, gusto ko maging banda. Kasi nga freestyle, sobrang fanay ako ng freestyle sa freestyle, kahit saan sila pumupunta talaga ako. Yan, friend ko rin si Joshua Desiderio sa freestyle. Okay, Joshua. Okay. Yung mga yung original before sila, Jimmy Pedal. Oo, yun. Kahit saan sila pumunta talaga, nood talaga si girl, nood talaga ako, kahit ubos pera talaga. Yun yung naging ko naman. Kasi sobrang naging love ko lalo din yung music. Dahil sa kanila. Pero pagdating na dito sa Japan, hindi na yun yung inisip ko na naging iba yung binigay sa akin way ni Lord. Although siguro, at some point, parang pang-habi-habi. Acknowledge ko rin yung aking banda na nagtiis sa akin para ma-develop ako. Yung ma-develop lalo yung naman, yung Human Torch Band. Yan. Sila talaga yung Pilipinas. Sa Pilipinas. Dito sa Japan. Yung Kusi Race pa sa Kinscho. Okay. Sila talaga. Si Kuya Joey. Yan. Ang dami na din ni Jazz. Ang dami mo na rin for sure na meet na mga experiences. Ang dami, sobra. Dito sa Japan, kung saan ka na pumunta, Tokyo, all over. No? Ang dami na. Nag-start ka talaga dito? Dito ka talaga sa Tokyo ka or galing ka pa sa ibang lugar? Tokyo talaga. Oo, yung Kinscho. Kinscho ka. Pero may Chiba rin. Kasi doon din ako nakatira before. Mas matagal with my family. Okay. Tapos yung lumipat ako ng Tokyo na Kinsho na yun. Tapos Shinjuku. Yan. So ikot-ikot na. Kaya pala, kung ano si Jazz ngayon, yan yung produkto ng mga pinanggalingan mo. Yes. Kung iba't-iba ng mga experiences mo, magmula pa yan sa Philippines hanggang dito. Kung ano si Jazz ngayon, yun. Gratitude. Grateful siya sa lahat ng mga taong nagkapagdaan. Makatulong sa'yo. And at the same time, I'm sure, natulungan mo din in a way. So, it's a win-win situation. Ayan. So, yun, Jazz, punta naman tayo sa medyo serious part of your story. I'm sure lahat tayo dito sa Japan, hindi tayo dumanas ng puro goods lang, puro positivity lang, puro happiness lang. Marami tayo ritong, I'm sure lahat tayo rito, marami tayong multiple jobs. Wala akong kilalang Pilipino dito na isa lang ang trabaho. Be honest, ikaw. Parang halos lahat ng tao dito sa Japan, marami tayong mga multiple jobs. So, ano yung sa tingin mo na sa tagal mo na dito sa Japan, meron ka bang mga previous experience na medyo feeling mo may regrets ka in your life o pinagsisihan mo or disappointments in any form? Regarding my life experience, siguro dito sa Japan is yung as panganay. Usually, siguro hindi lang sa panganay, kahit sa mga bunso, basta ikaw yung provider. Breadwinner. Talaga breadwinner. Parang parehas yung natin, parehas yung experience natin. Merong problema sa family, kahit na nagpo-provide ka, kahit na nagsusupport ka, merong mga ganong problema na dumarating. So, as breadwinner, parang siyempre, ang isang din goal ko, kaya ako nandito sa Japan, parang gusto kong mag-Japan, is para mapabilis yung pag-asenso ba ng pamilya namin. Ganun. So, at first, hindi naman din ganun kadali kasi hindi rin ako legal legal akong pumasok, but I mean, pagkatapos nun, hindi na. So, parang may mga hindrances at saka yung mga masikip yung mundo ng mga
sabihin na natin mga TNT before, Oo, di ba? Pero medyo maluwag. Ang hirap noon, Oo. no? Yung mga before na Oo. ganyan. Nung time pa, medyo maluwag pa sila sa mga hindi pa nila sinisita. Pero as time goes by, yun, nagkakaroon na ng mga rules, di ba? Kita na, Nagkaipitan na, ganyan. So, nagkaroon din ako ng family ko. Yun, nagkaasawa ko na, yun, yung Japanese wife ko. Tapos meron kami 3 kids. So, How old are they? So, siguro, yung panganay ko nasa ilang taon na ba? Sige na. Siguro 20 plus? Ganun? 20 plus. Lahat na sila 20 plus. Kasi kuya ko, parang magkano. 20 plus na? Isa lang tatlo, 20 plus na. Though, hindi ko naman sila nakikita after nung magwatak-watak kami ng mga, may 12 years na, 13 years na. 12 years mo nang hindi nakikita yun. Oo. Family mo? Yung mga anak mo? Mga anak. Andito ba sila sa Japan? Andito sila sa Japan. Oo. So, ang akin lang naman is parang malaman ko lang na safe sila. Maganda yung buhay na nila after ko. Ganon. Kung meron silang second dad o ganon. Gusto ko lang yung malaman lang yung yung safe sila at maganda yung tinatakbo ng okay na ako nun. Hindi ko na pinipilit yung sarili ko na parang ipasok sa mundo nila. Oo, kasi parang siyempre para hindi na rin sila maguluhan. Siguro in time kung if God forbid, di ba, pwedeng hanapin nila ako kung ganon. Or siguro bahala ng Diyos kung ano mangyayari, di ba? Kung sila yung mag-seek para ano nangyari, ganon. Pero sa situation ko nun sa wife ko, wala akong regret ko lang naghiwalay kami. Yung family namin. So is your wife Japanese? Japanese, pure? Pure Japanese. Ilang regret ko, hindi ko nagawa ng paraan agad na tumagal kami ng 15 years tapos meron na palang problema after 15, ganun. After 15th year, yan. Parang, so kasi parang ito rin yung mga ko sa mga, hindi lang naman sa mga may asawang Haponesa or may asawa. Kahit anong pamilyado. Na parang mag-focus kayo dun sa asawa nyo. Sa wife nyo. Kasi parang minsan may mga lalaki na confident masyado. Hindi ako iwanan overly yan. Confident. Hindi ako iwanan yan. Ako pa iwanan yan. Siyempre parang ganun. Diba? Ganun ako dati. Parang hindi makakahanap yan ng mga parang na mas mahigit sa'yo. Pero akala mo ganun na hindi pala. So at saka yung siyempre pag ang babae parang trabaho niya lahat eh. Di ba? Yeah. Trabaho niya lahat, bahay, tapos emotional, pagdating sa mga bata. Diba? Lahat, everything talaga nakasaksak sa nanay. Sa amin, kuwari, hindi ko nari pala. Sa amin, sa lalaki, ang comfort lang ang kailangan nila. Yun yung sa mga buo pang pamilya, yun ang yung masasuggest ko, na bigyan nyo sila ng attention. Attention talaga. Yun talaga. Amen. Yun talaga ang pinaka siguro magsasagip dun sa parang nawawala sa relationship. Yun lang ang regret ko. So, are you, I don't know if I'm having the right narrative. So, hindi mo alam kung nasaan sila ngayon. But do you know how or where to find them? Alam mo, may contact ka sa kanila? Wala. Pero alam ko lang yung whereabouts sila. Yung sa Chiba. Pero pwede kayong magkita or may... Actually, knowing my ex-wife, parang, syempre may sariling pamilya. Yeah. So, parang hindi na ako para doon, para mang-istorbo. Parang... you think so? Ganun? Kasi parang inisip ko rin na
after a long year, bigla akong susugpot. Tapos, kung ano na yung nakasanayan nila, di ba? Biglang magugulo. Pero, malay mo naman, hindi din natin alam, Jazz. Malay mo, they're also waiting for you to come back. Or, baka yung mga anak mo, hindi na yung wife mo, ex-wife or wife, baka yung mga anak mo. So ako, nung narinig ko yung story mo for the very first time, first of all, thank you for sharing about that. Parang, meron akong, may kurot sa akin na, kung ako yung isa sa mga anak mo, parang, come find me, puntahan mo. Parang, I need a dad. I wanna know who's my dad. Di ba, hindi ko alam anong favorite color ng tatay ko, hindi ko alam anong favorite food niya, nada, wala akong alam sa kanya. So parang na-imagine ko din yung tatlong anak mo na, what if, hinahanap ka nila, what if, daming what ifs, wala kang ganun, parang what if hinahanap ka nila, gusto ka nila makasama. Iniisip ko rin yan, kaya lang, meron akong, parang, at the back of my mind, what if kung puntahan ko, tapos takbuhan ako, or iwasan ako. Parang masakit para sa akin yung experience. At least you've tried. I mean, you'll never know. Alam mo, by the grace of God. Malay mo. Yan yung iniisip mo, pero yung gusto sa'yo ni Lord, diba? So, ako, I think, diba, you could have tried. I mean, you could try. I could pray for you. We could pray for you, right? Sana kung mapanood to ng Ay, oo. Diba? Marunong ba sila mag-Tagalog? Or Actually, hindi? Pero siguro, sa mga mawari nila, sila na mag-explain, diba? Kung ano yung nararamdaman ng tatay nila, or merong mag-bridge para This could be a bridge sana. To your family. Kasi ako talaga, kung since yung my ex-wife, she didn't want at the first time, at the first year or first time na maghiwalay kami, she didn't want any support financially. So from there, alam ko na kung ano yung magiging kahinatnan. So hindi mo makikita kasi nga wala kang support. So meron siyang legal proof na maghabol ako, diba, wala siyang nakukuha parang although kahit willing akong mag-support, ayaw naman yan tanggapin. Yun. So, yun lang, mag-explain lang na ang gusto ko lang na para sa mga bata is yung makita sila. Kasi yun naman ang talagang pinaglaban ko nung 1 year sa abogado pa, gano'n, nagsik pa ako ng legal. Kaso, yung tinakbo ng 1 year, parang ang ending, sa nanay pa rin ang So, though alam ko na, ako naman, pabor din naman ako na sa nanay, kasi iba yung nanay mag-alaga. Yeah. So, my ex-wife talaga, on hand siya lahat. Siya lahat talaga. Alam ko kung paano niya alagaan yung mga anak ko. Yes, alam kong safe. Pero hindi ko alam dun sa magiging, di ba? Yung magiging second dad. Yeah. Kaya, dun ako nag-worry. Pero kung alam ko naman na maganda naman yung tinatakbo ng buhay nila ngayon, masaya ako dun. Wala akong, basta safe sila, walang sakit. Yun lang. Maganda yung future, di ba? Right. Nag-aaral, okay na ako. But really, I wish you well. And sana, one of these days, if not today, tomorrow, magkaroon ng, ng bridge na mapagtagpo-tagpo tayo. Kasi ako naniniwala rin ako sa perfect timing. Minsan hindi pa. Yun, isa pa. Hindi pa yan ngayon. Hindi man ngayon. Pero soon, hopefully soon, ipag-pray natin yan. And, sana, kung hindi man yung gusto mong path na maging result niya, at least man lang makausap mo yung mga anak mo. Ano ba, babae, lalaki? Panganay ko, babae, tapos dalawang lalaki. Ako nga, minsan naiingit nga ako sa mga, yung mga ate-ate ko,
na nakikita ko na kasama yung mga anak nila, umiinom, di ba? Yung mga makain sa labas. Yung mga ganung, set up ba? Yung mga settings ba na, na kasama mo yung mga anak mo na, mga grown-ups na, Pag nakakita ka sa labas, no, tapos parang naiisip mo, kami kaya na. Parang ako din, ganun, kami kaya, paano kayang feeling nila? Ganun yun, for sure, Jazz. Pag-pray natin yan, isang araw. Sana. Mangyari Yun yan. lang yung, ako, okay na ako dun sa mamit ko sila ulit. Parang, okay na yung takbo ng ko. Parang babalik ulit sa dati. Kahit hindi ako maghanap ng partner ulit o yun lang talaga yung mga anak ko. Yun lang sila yung parang magiging buhay ko ulit. Parang magko-cope up ako dun sa years na hindi kami magkasama, gano'n. Life is short, Jazz. So I think just keep trying. Yeah, siguro yun lang. Keep trying until finally marinig ka na ni Lord at bigyan ka na niya talaga ng tulay. And I really hope, Amen. I'm manifesting na this vlog will go to whoever na mag-bridge ka sa inyo. I don't know your family personally, but I'm really hoping and praying for kung ano man yung desire ng heart mo na mangyari. Very, very soon, Jazz. Thank you. Diba? This 2026 sana. 26, oo, sana wala nang mga At isa pang gusto kong i-share na life experience ko. Kasi meron akong parang yun, 2 major life experience na talagang nagbigay sa akin ng yung talagang depression, anxiety. Parang sinuntok ka. Oo. Nauna yung family sa ko. Family. Yung next is yung talagang noon pa. My father died when I was 15 years old. Okay. So kaya ako naman parang ako naging breadwinner. So ang simula nun, naging prayer ko na palagi yung alagaan yung mother ko. Hindi naman sa siguro sabihin natin mamas boy ako. Pero talagang sa sobrang mahal ko yung mother ko. Parang siya yung naging inspiration ko kung ba't ako nag-Japan. Kanya, umangat yung buhay namin, mabigyan sila ng magandang tirahan, maka-experience na yung buhay na comfortable life. Comfortable life. Yun. Tapos, ang dasal ko, yung huwag siyang pabayaan ng mga kapatid ko, na mabuhay pa siya ng matagal. Until dumating yung time na yung parang bumigay siya. Yun ang hindi ko talaga matanggap. Kailan yun? Kailan yun? 2018. Parang nakita ko nga yun sa... 18 ba siya? 2008. Yun ang parang pinaka-masakit. She died of... Parang cardiac arrest. Wala ka nung... Wala ako nun sa dito ko sa Japan. At during that time, galing ako ng gym eh. Tapos, bali, meron akong gig ng around 7 o'clock sa Nishikasai. Sama ko yung banda ko. Tapos, nag-gym muna ako. Tapos, all of a sudden, naging siya, yung tapos ko, pauwi na ako. Ang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. Parang, So, kailangan ko ng umuwi para magbihis, mag-ano. So, ko yung parang umuwi ako ng basang-basa. Tapos, nung pag-uwi ko na ng bahay, doon, may tumatawag na sa akin mga kapatid ko, gano'n. Tapos, actually, may mga tayo, di ba, siguro yung mga breadwinner na katulad ko, parang may tumatawag na kapatid mo, gano'n, messenger. Parang iniisip mo na, naman, parang ano naman kailangan na ito, parang gano'n. So, parang sa akin, parang, wala naman, normal lang. Parang, hindi mo, magbihis mo na, maligo muna ako, tapos mag-ayos muna ako bago ko sagutin. Tapos, parang, ang dami kasi, tawag. So, parang iba na yung naramdaman ko. May iba na, may something na. Oo. Tapos, nung yung sinagot ko na yung phone, nung sinabi sa akin ng kapatid ko na, kuya, si mama, ganun.
Yung pa lang yung narinig ko, parang sabi ko, Gets. mhm. Sabi ko, Lord, sabi ko, Lord, Tama hindi naman. ito yun eh. Sabi ko, wag. Kasi, Yan ang fear. sabi ko, wag muna. Kasi sabi ko, hindi pa tapos yung plano ko para sa kanya. At saka, kumbaga, yung, hindi ko pa siya nakita after nung pandemic pa. Oo nga, pandemic. Actually, bago pa mag-pandemic. Oo. Parang yung time na yun. Parang yung time pala na yun. Buti nga, yung hindi pa yung pandemic. Siguro pag pandemic, mas lalong hindi ka makauwi, hindi ka makauwi. So, yung... Anong una mong nasabi? Tanggap mo yung tawag? Para akong, totally numb. Anong na-feel mo? Parang wala akong... Parang binuhusan ka ng malamig na tubig. Parang, yung pakiramdam ko parang sinaksakan ng tranquilizer. Tapos, wala kang pakiramdam. Parang nag-iisip ka kung anong... Parang totoo ba to? Ba't ganun yung nangyari? Tapos, inisip ko pa na, sige, tuloy ko lang. May gig kami. Hindi ko pa Hindi ko pa sinasabi sa mga, yun, sa command ko na. Ang hirap naman. So, sabi ko, wala mo ng love song. Puro disco tayo. Kaya lang, syempre, hindi ko naman, yung parang may mag-request, diba? Oo. Doon ka kilala Doon ka kilala sa ballad, sa love song. Hindi mo na siya matiis. Kaya ayun na, sinabi ko na, wala na yung mama ko. Sa stage. Yun, syempre, yung simpatya nila, yung naman ako doon. Kaya lang, kailangan, kumbaga kang ginay kasi parang syempre, parang trabaho, kaya diretso pa rin. So, nagpapasalamat din ako nun that time. Yung mga kaibigan ko na tumulong sa akin nun, sila talaga yung nagbigay ng halos. Parang lahat ng tulong na, kasi parang hindi na nila, kasi hindi ko na rin alam. Parang hindi na nila makausap. Parang wala na. Kung anong gagawin nila. So, sila... Kasi mag-isa ka lang dito Di ba? Wala kang relative dito. Sila na yung gumawa ng paraan. Bumili ng ticket. Tapos, inasabi na lang niya sa akin, just, ito yung ticket mo, uwi ka na ng ganito, ganyan. So, maraming salamat sa mga kaibigan ko na tumulong. Tapos, pati doon sa funeral ng mother ko. Sila. Bunso, yung mga ate. Yung bunso, papadala ako ng dyan. Mag-aayos ng niya. Ganun. Grabe, diba? Tapos, yun pa, yung yung pauwi na ako, sa aeroplano pa lang, tumunog na yung, parang may USEN ba yun? Yung tawag doon, yung background music. BGM. Na You Raise Me Up. Oh my God. So, parang, pagpasok mo pa lang yan, Narita to Manila? O pababa ka na? Narita to, to Manila. Pagbaba ng Manila, sa Manila na. Alis ka na? Oo, yun na yung, sabi ko, okay. Grabe, no? Oo, sabi. Tapos nung, dami namang kanta, pwede nga. Pwede namang 8-8, di ba? Si Sir Christopher Santos yan. Parang mentor ko rin, tatay-tatayan. Hindi na tumulong sa akin para i-comfort ako hanggang ihatid ako doon sa bahay namin. Yung minsan, yung parang akala mo sa pelikula lang na nangyayari. Pero uuwi ka tapos may kita mo yung pasilyo, ang tawag doon, entrance ng bahay. May na. Yeah. Kaya sabi ko, I think that's the hardest part. Yun nga, yung life experience ko na, 2 major life experience ko na sobrang sakit. Pero ngayon medyo naka-recover na rin ako. Masasabi ko na yung dadaanan kong problema ngayon, parang wala na lang. Kasi yun na yung pinaka for major. you is the hardest, yung pinaka-peak ng life. Kaya, yun din ang mas mapapayo ko sa mga katulad ko na nag-iisa or although hindi naman ako nag-iisa, marami akong mga kaibigan, mga katulad nyo.
parang pakatatag kayo. Huwag kayong masyadong, emotionally, syempre, that time, yung situation nyo. Syempre, kailangan mo din naman kasi ilabas. Pero ikaw din yung mag-iisip para kung paano ka babangon. Yes. Yun. And that's the most important thing. Lahat tayo nadadapa. Bumabagsak. That's the most important thing is how we end. Meron nga akong parang naisulat o naginawa. Parang, pwedeng ko ba? Sure, of course. Para we celebrate resilience, but we rarely talk about the emotional burnout that comes with it. If you're gone numb after the struggle, don't mistake the void for power. Real strength isn't the ability to stay cold. It's the courage to eventually let yourself down. I'm tired of the numbness. I'm choosing to believe that healing means feeling again, one small heartbeat at a time. Kailangan mo rin na yung balik sa dati na wag nang masyadong matigas. Yes. Every beat yung heartbeat natin. Every second of your heartbeat is as important as the minutes, the hours, diba? So, yan. Thank you so much. Tsaka, yung pinakaano pala nun is, yun nga, sobrang kung buhay pa yung mga parents nyo, sobrang mahalin mo sila. Kung meron silang nararamdaman, uwi kayo, makita nyo na yung support nyo, yung kailangan kung maaari, kung may uwian nyo, yun, kumustahin nyo, gano'n. Minsan may mga instances ng circumstances tayo dito na hindi talaga kaya umuwi due to financial Pero pag may feeling na pag kaya naman, kung nakakabili ka nga ng kung ano, diba? Try to save for that, especially yung mga breadwinner at yung mga sobrang malaki kasi talagang Yes. Thank you so much. Alam kong bitin, pero grabe, ang dami natin tulog. So, punong-puno yung natin, yung vlog, interview natin kay Jazz. And again, I'd like to thank you, Jazz, for sharing your private moments with Angat Kapwa Pinoy. And this is actually my first time to hear about your family because although I've known you for how many years na, pero hindi naman ako nagtatanong kasi ng mga, this very private talk. So, dahil nga sa AKAP at meron tayong ganitong I'm really grateful na nag-share ka sa amin. And of course, may natutunan din ng ating audience. I think you give a lot of inspiration to them. Thank you so much talaga sa time mo. At thank you rin sa pag-invite ng AKAP. Yes, of course. Saan natin nakikita si Jazz sa mga social media accounts? Yes, meron akong YouTube account din, yung Jazz Official, Kuya Jazz Ramirez. And TikTok, Kuya Jazz din, Instagram. And ayun po. And also, yung mga kinakantahan ko regularly. Yeah, promote yan. Meron din sa Aquarius Bar sa Ginza. Aquarius Bar, Ginza. Sa every Thursday. Tapos, Friday and Saturday sa Mix, sa Kinscho. Mix. Mix Resto Bar. And mga events po. Yan, nandyan din ako. Kung mga, future events. Yes. Kung saan-saan lang din naman talaga dyan. So, you see. Pakalat-kalat ko. Pakalat naman kami dyan. Pag nagkita tayo, ganyan. Hi. Oo, ayan. So, please support Jazz sa kanyang mga shows and mga future events. And of course, yung sabay-sabay nating pag-pray at manifest ang heart's desire ni Jazz to have mabuo na yung kanyang puso at makasama niya muli ang kanyang family, especially the kids, right? Pagpapray natin yan, Jazz. So, walang imposible. If you have God, I believe na yung takeaway ko dito sa pinag-usapan natin is talagang perfect timing. Hindi man ibigay ngayon ni God sa'yo. In time, basta humingi ka lang sa kanya, kausapin mo siya. He will guide you. He will give you the light. So all you have to do is just follow Him, listen to Him. Marami kasing noises sa kabilang ear natin. So
You just have to really, I know, hindi siya sumisigaw, hindi malakas yung voice niya. Mas malakas yung sigaw ng iba. Yung alam mo na. Yes. Yung kalaban. Yan, yung kalaban. So, we have to really decide kung kanino tayo. Right? Kasi ako naniniwala ko when we have God, we have everything. Yes. Right? Amen. And yes, and perfect for you. Thank you so much. Thank you. Very, very successful ang ating interview kay Jazz. Thank you so much. Thank you. We are not meant na paiyakin si Jazz. Alright. Paiyakin si Jazz. Thank you so much really for sharing your private moments with us. Only here at Angat Kapwa Pinoy. My name is Tess Suzuki for Angat Kapwa Pinoy. Thank you again, Jazz! Maraming salamat. Thank you. Domo arigatou gozaimasu. Kapon ka! And of course, don't forget to like, share, and subscribe Angat Kapwa Pinoy on Facebook and YouTube. Maraming salamat po! Thank you.